Okay po, mga minamahal, kanina, nakatulugan ko na nga lang sa pagdarasal eh. Sabi ko, Lord, ano ba ang ipapa-message mo sa inyong lingkod ngayong hapon, Kinakailangan po dapat napapanahon, di ba? Dapat napapanahon talaga. Ano yung nangyayari sa panahon natin at ano yung salita ng Diyos na panlaban natin sa nangyayari ngayon. Amen. At dahil nga po doon, mga minamahal, kita niyo nangangapa ako. Baka gusto niyo akong tulungan. Chronicles ba yun? Second Chronicles, Second Kings. Antok. Nakatulog ako. Praise the Lord. Tungkol po kay Elisha. It's the story of the prophet Elisha na nagkaroon po ng matinding taggutom. Kunin po natin yung eksaktong chapter ng ating pong paksa. Dahil, kung na-notice po ninyo, ang global economy, ang ekonomiya ng buong mundo natin ngayon ay hindi po talaga maganda. Yes or no? Okay, halata po ito, kita, dama, at nararanasan ng marami. Okay, so habang tayo po ay nagre-ready para dyan, I believe it's in Second Kings, pangalawang hari. Manalangin po muna tayo para maging maayos ang takbo, daloy ng salita ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, at nagpapasalamat po kami sa pagtitipon ngayong hapon, naging posible sa pangalan ni Lord Jesus at sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Maraming salamat, Lord, dahil kayo po, Panginoon, ang kapangyarihan, lakas, ang inspirasyon, ang ilaw na kailangan namin sa mga ganitong panahon. Alam namin dumarating ang mga ganitong panahon, Lord, sapagkat doon pa man sa banal na kasulatan, hindi lang minsan, kundi para pong cycle, may mga paulit-ulit po na kaganapan o pangyayari ng mga bagay na ito. Pero nag-iwan po kayo sa amin ng mga magagandang salaysay sa inyo pong banal na libro upang pagkunan po namin ng inspirasyon, ng instructions, Lord, at ng kalakasan paano kaming on top of things. So maraming salamat na kayo po ang maitataas sa aming pong Sunday worship service. At ang inyong salita, Lord, unang-una, ang i-glorify ng inyong salita, kayo po, Ama. At ito po ay hindi babalik sa inyo ng walang saysay. Bayaan po ninyo na matanim sa mga puso namin at mamunga ng masagana. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Okay. Mga minamahal, diretso na tayo sa salita ng Diyos. Sa pangalawang hari po, ayan Tagalog Second King sa English. Pangalawang hari. Ano ba yung meron dito? Naalala po natin na nahati, alam niyo pagka anything na may nahati o na-divide, simula na po yun ng pagkahina. Okay? So, ang Israel was a united kingdom. Ito po yung parang bigyan mo natin ng recap, no? May 3 hari na magkakasunod na ginamit ni Lord para maging matibay, solido ang Israel. Ano-ano po ito? Kaya nga kung titingnan po natin, the only thing na forever ay si Lord. Wala namang amen doon. Naniniwala ba kayo sa forever? Opo. Pero ano ang forever? Gusto niyo malaman kung anong forever? Ang forever lang po ay walang iba kundi ang Diyos. Diyos lang po at ang kanyang salita, yun, forever yun. Amen? Pero everything sa silong ng langit ay subject sa mga pagbabago na most of the times, not all the time, pero mas marami, ano po, kadalasan, yun siguro ang tamang Tagalog sa most of the times, mas madalas na yung mga pagbabagong yun, biglang dumarating na hindi napapaghandaan. Totoo po ba o hindi? Ibig sabihin, sa English pa, anything can change and happen without prior notice. Kaya ma-notice niyo sometimes our programs are subject to change
without prior notice. Di ba? Mababasa ninyo minsan yan sa gano'n. No? So at any rate, mga minamahal, dito po sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng araw, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng araw, sa ibabaw ng lupa, sa pagitan, lahat po yan subject to change. Marami nagbabago. Totoo po ba? Sa loob lang ng 10 taon, ang dami na pong pwedeng magbago. 10 years lang. Grabe na yung mga pagbabago. Sinasabi ko nga, ako po sakay ng aeroplano, yung mga flight attendant ng year 2000, I believe sa mga oras na ito, hindi na sila flight attendant, kundi sa karamihan sa kanila, mga full-time mothers na. 10 years lang. At yung mga nagtitesis 10 years ago, sila na po ngayon yung nag-take over. Okay? So yung mga bata natin ngayon, huwag na kayong magtaka, patindi ng patindi ang traffic, hindi lang sa lupa, pati sa air, dahil dati, nung bumabiyaya ako ng dekada 90, 2000, hindi pa ganun kadami at hindi pa ganun katindi, ang dami ng mga pasahero dahil mga nagsisipag-aral pa, yung mga ngayon ay nakaportfolio na. Kaya watch out for 10 years. Dahil ito sigurado, itong mga ito, naglalaro lang yan. Sila Kat, sila David, sila Isaac. 10 years ago, nasa paaralan ito. 10 years na naman, lumilipad na rin sa eroplano yan. Nagdra-drive dyan sa mga kalye. So, anong nangyari sa atin, pare? Pinaghahandaan talaga yun. Yung madalas antukin, madaling antukin, pero hindi naman makatulog ng diretsyo. Nagigising na madaling araw. Ayun. Oo, ibig sabihin, mataas na po halaga nun kung nakaka-experience kayo ng ganun. Anyway, at any rate, kung meron po kayong 100,000 piso back in the 90s, edi wow. Pwede pa rin. Kahit 2,000. Pero ngayon, manotice po ninyo, kahit walang kakwenta-kwentang bagay, dumoble yung presyo. Tama ho? Nanotice ho ninyo? Okay. Yung dating yung binibili na nasa 9, diba kasi bihira kasi maglalagay ng may zero ngayon. Alam niyo yung pamahiin ng mga, karamihan kasi ng mga tindero, hindi naman lahat, pero yung malalaki, karamihan po dyan mga Chinese. Yan sa merkado. Kaya manotice po ninyo, pumasok kayo minsan sa mga department store, sa mga pharmacy, bakit ginagawa pa nila na 5 na lang o piso o 1 sentimo, ginawa pa nilang 99 or 95. Nanotice ninyo yung mga presyo, 95 or 99, hindi nila nilalagay na 100, 200, ganon. Or 1,999 point something like that. Alam yung pamahiin nila yan, ayaw nila ilagay yung 0 digits sa likuran dahil hindi daw maganda yun. Sila lang naman naniniwala doon. Okay? So makita ninyo, kung meron po kayong mga binibili na dating 90 pesos, ngayon po, ang alaga nasa 165, di ba? 165, 180, dumoble lahat. Amen. Okay na, ito na, ready na ba kayo sa dublihan? Kaya napapanahon to Purihin ng Diyos. Ay, meron na po tayong tema, ha? Na-i-announce na ba? A-announce ko ba? Ha? Wag. Surpresa lang. Hindi surpresa na lang. Ha? May tema na po sa anniversary. Okay. So ngayon, let's be, para bang, may sinasabi ba? Kumbaga merong isang programa na pag may mga nangyayari at mga matitinding katanungan magtatanong, Brother Eli, may nakasulat po ba? Ayun. Maybe Brother Eli din po tayo dito May magtanong ka, sasagutin, di ba? May nakasulat po ba? So, ngayon, Pastor, may nakasulat po ba sa mga istorya ng Biblia patungkol sa mga pinagdaraanan natin ngayon? Well, of course, generally speaking, it's called the signs of the end times. Mga tanda ng mga huling araw at malapit na pagparito ng ating dakilang pag-asa, the blessed hope. Pero at the same time, be specific, ang number one problem ng buong mundo ngayon ay sa economy. True or false? Now, here's the doble-doble. Dumoble lahat kahit presyo ng posporo, pero na-notice po ninyo, dumoble din ang bawas sa pagpasok ng income.
Kaya kung gusto mong ma-maintain yung dati mong income, lalo't nasa Canada ka, kinakailangan doble ang trabaho mo. Dahil kung isa lang ang trabaho mo, naku po, wala nang pupuntahan yung kinita mo. Kaya karamihan ng mga nag-work sa Canada, dalawa ang trabaho ng isang tao. True or false? Okay. So, dodoblehin mo na. Kasi yung dati mong doble, o sabihin natin kahit hindi doble, yung dating halaga ng kita mo ngayon, mai-split sa kalahati dahil doon sa mga dinoble na ang presyo ng bilihin. Totoo o hindi? Totoo. Okay. So, parang naramdaman po natin, dumoble yung bawas doon sa ating pera dahil nga dumoble yung taas. Then sometimes, hindi naman siguro sa church na to, pero marami pong churches, pati tithes and offering, dumoble din. Sana dumoble pataas, pero dumoble pababa. Aray. Alam niyo po ba yun? Bakit po? Kasi, sasabihin, Pastor, taas na po kasi yung kaya medyo nag-cut off na rin. Ako po. And ito po yung, nag-uusapan ba natin to, Brother David? Si Brother David, brother na lang paano? Lagi ba naman kami nasasabihan? Mukhang magkapatid lang daw. Yan. Ako yung kuya sa 10, di ba? Yan yung pangalawa, si Stevie Wonder, mga minamahal. So, at any rate, ito, okay, so, yung panganay si Ricardo Dalisay. Okay. So, ito na yung istorya. Paano? May sinabi ba? One time, may lakad kami ng anak ko na lang. Okay. Nasabi ko, ano kaya kung hindi kumilos si Lord at walang pagbabago sa economy natin in the next 10 years? At kung magbago man, lumala. I think ang pinakapangit na imahinasyon o picture ay dadami pa ang tao in 10 years, hindi? Dadami pa. Kung walang bagong epidemic. Tama. Kung wala na namang outbreak, walang virus, walang gera na mangyayari, normal lang, siguradong dadami yung tao in the next 10 years. Tama po? Dadami. Okay. Now, mas dumadami yan. Tama? Mas dumadami yan, tumataas din yung pera, pero hindi ka pa rin panalo dahil tumataas din, dumodoble din ang presyo ng bilihin. Ibig sabihin, the more yung mga nagdi-demand, yung resources nagiging makitin. Na may dalawa tayong problema dito. Problema muna pag-usapan natin. Okay lang po ba? Kinakailangan magbigay ako ng mensahe na napapanahon Kinakailangan tugma at relevant yung message. I can share some deep spiritual, pero wala pa man tayo sa langit, malakad pa tayo sa lupa. So tignan natin sa Biblia, paano tayo hindi maging biktima ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay ipinanganak ng mga mananagumpay. Hindi tayo pinanganak na maging mga dapat biktima o talunan ng mga pangyayari sa lupa. Sa Bible po yan, he who is born of God is an overcomer. He overcomes the world. Amen? So yung mga totoong anak ng Diyos, born to overcome. Born to overcome. But how can we overcome if there are no obstacles? Tama po? So, an overcomer ay nadidetermine natin when a person overcomes yung obstacle o yung obstruction. Yun po yun. So, meron yan. Kaya lang ngayon, mas ma-ingrandi na yung Now, another thing, sinabi ko kanina, pag na-divide, hindi po yan nakakabuti. It will only weaken. Pumipiyak na. Tignan nyo, from Zamboanga to Iligan to Nueva Ecija to here. Okay? Ganito, no? So, totoo ba na ang division makapagpapahina ng isang bayan at ng isang kingdom? Yes. Bumabangon pa lang yung bansa natin 2 years,
para na naman i-divide tayo. And it is not going to help the Philippines. So I pray na ang Espiritu ng Diyos manaog para pakialaman ang demonyong espiritu ng politika. Dahil sa politika, walang panalo. It's only the political interest ng politicians ang ipaglalaban nila dyan. In the guise na pinaglalaban yung sambayanan. Both ways. May kakanan ka man, may kakaliwa ka man, kay junior ka man o kay senior ka man, wala pong panalo dyan. Dahil hanggang ngayon, ganito pa rin ang Pilipinas. Tama po ba? Walang pinagbago, di ba? Okay. So ngayon, we pray na hindi tayo ma-divide, lalo na sa panahon ngayon na hirap ang Pilipinas. Plus may mga banta pa sa labas. Tama po? Okay. So ngayon, totoo yung mga problema, hindi? Totoo. Totoo po yan. So medyo bawasan natin. Ang trabaho natin ngayon yan, bawasan, huwag dagdagan. So yung mga dapat hindi na tayo sumausaw, huwag na natin sausawan. Huwag na tayo mag-connect doon sa mga iba pa. Amen? Politika, ibigay nyo na. Ang dami ng congressman, ang dami ng LGUs, ang dami na po mga elected officials. Hindi na dapat pinag-uusapan ng mga believers yan. Pinag-pray na lang yan dapat ng mga Christians. Now, sinabi ng Bible, sabi ni Lord Jesus, when a house or a kingdom is divided against itself, sigurado na susunod dyan is the weakening and ang sure fall. And that was true. That happened sa kingdom of Israel. They were divided. After Saul, after David, after Solomon, sila po yung three kings ng United Kingdom ng Israel. Bakit ba sila united? Kahit sabihin naman natin hindi perfect. Perfect ba yung tatlo? Hindi. Si King Saul, may mga palso. Si King David, walang palso, mas marami. Pero under grace. Si Solomon, pero lahat po yun sila, kahit may mga palso sila, mga minamahal, sila po ay able na i-intact at i-establish yung kingdom. Okay? Si King Saul po is because under the prophetic guidance ni Prophet Samuel. Kasi, nung nagsimula lang siya magrebelde, kay Prophet Samuel, doon na nawala unti-unti yung power niya. Pero nagtuloy pa rin yung anointing bumaba sa isang worshiper. Tama po ba? Okay, so meron kasing government doon May triple anointing. Tandaan po ninyo, anong triple anointing doon? Ang triple anointing ay naka-reside kay Samuel. Pag samasamahin ninyo Saul, David, saka si Solomon, hindi pa rin kaya nitong tatlong ito tapatan si Prophet Samuel. Oh, amen. Dahil si Saul ay ipinanganak naturally. Si David ay ipinanganak naturally. Si Solomon ipinanganak din in natural Pero si Samuel ay supernatural ang pagkakapanganak. Dahil hiningi siya ng isang babaeng hindi mabuntis-buntis na ang pangalan ay Hana. Bunga siya. Sino ba ang Hana dito? May mga Hana ba dito? Sino mga Hana? Okay. Yan. So, si Hana ay hindi mabuntis-buntis at yun po ay bunga ng isang pag-iyak ng matindi sa tabernacle. Yun na nga, sinidlan yung kanyang sinapupunan na dinig ng Diyos dahil sabi niya, bibigyan mo lang ako ng isa, ibabalik ko sa inyong buong buo. Sino po ba yung nangangako kay Lord ng ganyan? Ha? Saan si Ana? Sa labas. Okay. Bigyan niyo lang ako, Lord, ng isa para mabura ang aking kahihiyan. At pangako, pag yan po ay natapos na sa pagpapagatas ko at may lakas na makatayo, isasauli ko siya sa inyo. Grabe na covenant, no? Tinupad ba? Yes. At yun na nga, si Prophet Samuel. The uncrowned king of Israel. Triple po yung anointing niya. He was the judge, the first ever judge ng Israel, na all 12 united under him. Kasi bawat, yung judges,
sila Samson, sila Gideon, di ba? O, yun. Sila per tribu lang. Sa isang tribu lang yung pagja-judge nila. Gideon, Samson, etc. Andyan po sa aklat ng mga hukom. Pero amazing, dahil pagdating po ni Prophet Samuel, lahat ng 12 tribu, siya na lang po yung pinuno. Okay? So may kingly anointing siya. Pero bukod sa kingly, he was also prophetic as a child. At bukod po sa pagiging prophet niya, walang priest kundi siya din. After ni Eli, siya na po ang naging priest. So meron po siyang tatlong anointing. Ano-ano po yun? Kingly, priestly, prophetic. Very powerful combination. Kaya nga po, kung meron tayong tatlong anointing na ganyan, ano-ano po yan? At yan po dapat meron ang mga believer na nag-mature. Desire ni Lord Jesus na ibigay yan sa lahat ng believer. Pero kinakailangan mag-mature ka. Now, ano ba yung anointing? Sabihin natin na meron dapat ang mga ang mga believers for full authority, kingly. Everyone say kingly, priestly, prophetic. So meron po siya doon. Nandoon yun kay Prophet Samuel. So, silang tatlo under. But after Solomon, doon na po nabiyak. Naguba na. Taas, baba. So, 10 sa taas, 2 tribus lang sa baba. Okay? Judah, saka Israel. Si Elijah, nandoon. Yung last days. Alam niyo po, pag lumabas na yung mga propeta sa Bible, pag ang Diyos ay nagpadala o nagpalabas na ng mga propeta, yun po ay sign na malapit na sa katapusan yung pinagpadalahan niya. Ha? Opo, ang tawag po doon, yun yung ultimatum. Last move na ni Lord John. Kumbaga pa, ay mga nasa propeta sa Biblia, sila po yung nagsiserve ng disconnection notice. Paalaala, meron kayong sala, isettle nyo na to. Dahil, pagka hindi ninyo ito sinetel, mapipilitan kaming putulin yun. Kuryente, etc. Meron po ba naka-experience ng ganyan na love letter? Alam natin, di ba, masipag magsumulat sa atin ay isang babaeng ang pangalan ay Judith. Lahat ba tayo may Judith dito? May love letter kayo nare-receive kay Judith? Di ba? O, pag may credit card ka, may Judith yan. Di ba? Meralco, may Judith din yan. Oh, telepono, may Judith yan. So kahit saan ngayon, pag may gumagamit ka ng utilities dito sa lupa, nandyan si Judith. Pag hindi nyo pinansin si Judith, may invitasyon kayong mag-disco. Amen? Mayroon na po kayong invitation letter. Disco na, susunod. Disconnection. Okay, pag hindi mo pa ginawa ng action, wala na. Putol yung flow. Tama po ba? So, diyan ang kalakaran dito sa lupa. Sa Bible, pag ang Panginoon nagpadala na ng mga propeta, makinig ka na. Dahil nagpapadala na si Lord ng babala. 2 klaseng propeta. Bulaan, yung bulaan ng bobola. Yung totoo, nagbababala. Nakuha niyo po ba? Anong gusto nyo? Yung bobola o yung nagbibigay ng babala? Sino nga si babala? Di ba? Yun eh. Asawa ni. Ganon, di ba? Pero actually, hindi lang po babala. Nagbibigay o nagpapaala-ala. Yun po ang purpose ng babala. Nagbibigay ng paalaala. Reminder. Yun talaga. Baka sabihin nyo, ang propeta hula ng hula. Hindi nanguhula yun. Ang binibigay ng propeta, mga minamahal na totoo, kadalasan hindi nyo magustuhan yung hula-hula nila. Bakit to? Dahil yung hula na sinasabi nila ay resulta pag dinisregard mo yung paalaala. Sapagkat hindi mo pinakinggan yung paalaala at babala ng totoong propeta, ang nangyayari, malala na. Yun, o, diba? Lalalala. Okay. Kung may nangyari ba sa Bible, bakit ang haba ng adlib mo? Dahil ito na. 2 na yung pinadala ng Diyos kasi dahil malapit nang matapos yung Northern Kingdom ng Israel. So binadala niya na yung 2 solid. Sino po ito? Si Elias, na walang social media.
At si Elisha, nahari ng social media. Parang napapanahon na. Bakit to? Kasi si Elijah, more on, lilitaw lang siya pag meron ng ipasasabi ang Panginoon. Mahirap tagpuin si Elijah eh. Di mo alam kung saan naglalagay. No? Oh, ito na ito, propeta. Pag walang pagagawa ang Lord sa kanya, mahirap po siyang makita. Pero on the other hand, si Elisha, yung nakakuha ng doble ni Elijah, mga minamahal, nandyan na siya all the time. Now listen, no? Ano yung hiningi ni Prophet Elisha kay Prophet Elijah? Bago po yung tanong na yon, magbibigay muna ako ilang group tayo ngayon. Divided 1, 2, 3. Okay? 3 groups. Group 1, Group 2, Group 3. Bigyan nyo nga po ako ng mga kilalang ginawa ni Prophet Elijah. Kaya kilala si Elijah. 1, 2, 3. Group 1. Meron kayo naalala kay Elijah? Yes. Okay. Actually, ganito yung sinasabi ni Madam, mga minamahal. Sinimulan niya sa tubig, pero actually, apoy po yun eh. Kung sino yung Diyos na tumugon sa apoy, yun yung Diyos. At that's incredible, that's incredible. Bakit o? Dahil nung maggagabi na, tapos na yung mga propeta ni Baal, yun yung sinasabi niya, totoo po yun, biglang bumaba yung apoy doon sa naliligo na sa tubig na sacrifice. So, very good. Palakpakan naman natin si Lord doon. Nandiyan pa po kayo. Sige, ano pa? Elijah. Saan nakilala po si Elijah? Tumatawag ng apoy kahit basang-basa sa tubig. Yung susunugin. Next. Group 2. Oh, kilala niya, Elias. Kilala si Elias? O baka naman may sumagot, opo, pastor. Kaibigan siya ni Crisostomo Ibarra. Naku po, no limit ang rin po pinag-uusapan. Sino si Elias? Iba, hindi po yung Elias na yon. Dito po, group 3. Ano pa naalala nyo kay Elias? Kung wala naman, don't feel bad and don't, sige po, Sister Didi. Ayun! Amen! Palakpakan natin si Lord. Grabe. Kanina, magaling si Elijah. Bakit to? Nagpapalitaw mula sa wala. Ang anointing niya ay may kakayanang tumawag ng mga bagay na wala dyan kahit imposible. Apoy, nasunog, kahit walang apoy, yung tubig, yung natutubigang alay. At yun naman din po, dahil sa matinding tagtuyo, may mga balo sa Israel, wala na makain, halos, at yung pong balo na nagtanggap kay Prophet Elijah, hindi naubusan ng supply hanggat hindi natapos yung famine, arena at langis. O dito, wala. Laki na alala kay Elijah? Binuhay yung, bigyan ko na lang kayo. Okay, ako magsasalita sa group 2. Okay, ano ba meron? Binuhay niya din yung, di ba, anak ng balo. Namatay. Dinapaan niya, hiningahan niya, nabuhay yung bata. Pero namatay. Ano pa po? Okay. Marami si Elijah. Basta kinakatakutan si Elijah. How about yung binarbecue niya, yung mga sundalo? Di ba? 50 yung pinadala, 100 doon nasunog. Dahil pinabababa siya sa bundok, di ba? Pero sabi niya, kung ako talaga ay anak, lingkod ng Diyos, ulanan sana kayo ng apoy. Naku po, nasunog lahat yung mga sundalong yon. Ano po? So at any rate, ang daming milagro sa buhay ni Elijah. Okay? Now, next. Elisha tayo. Yun na. Di ba yan? Sabi ko, ano ang nakuha ni Prophet Elisha kay Elijah? Yun. Humingi siya ng doble. Kung ano yung lakas ng Panginoon sa iyo, pagka nakita kitang kinuha ka na, 2 beses sana, 2 patong o doble ng anong meron ka ng bigay ni God, yun ang makuha ko. Nangyari po ba? Yes. Sapagkat nung dumating na ang buhawi at sa gitna ng buhawi ay meron pong mga karwahing apoy, kinuha si Propeta Elias. At ang naiwan na lang po na lumilipad-lipad sa ere ay ang kanyang balabal na kinuha po kaagad ni Eliseo. Ang daming miracles ni Elijah. Di ba ginanon niyo yung Jordan River na hati? So marami po. Doble nun. Everybody say double nun. Double anointing. Now, hindi ba na ang picture ni Lord Jesus at saka dapat ng church katulad nun o hindi? Ha?
Madaming ginawa din si Lord na matitindi, tama? Lumakad ng tubig, sumaway ng bagyo, nagparami ng tinapay, maraming isda lumitaw. Pero, ayaw ba ni Christ na matapatan yung ginawa niya? O may sinabi siya na higit pa kaysa dito ang gagawin ninyo pag ako ay umakyat sa Ama? Diba? So may sinabi din si Lord Jesus na hintayin ninyo ako din, katulad ni Eliseo at saka ni Elisha, dahil tapat kang naglingkod sa akin kahit anong mga discouragement, ayaw mong umalpas, ayaw mong bumitaw, ayaw mong tumigil hanggang sa dulo. Sa lahat din ng mga susunod kay Kristo, kung hindi tayo bibitaw, hindi tayo aalpas, at hindi tayo bibigay. Pag nakita natin na si Christ ay maitaas sa langit, kung ano meron siya, dodoble din ang baba sa atin. Yun ang intensyon sinabi niya. So magtutuloy-tuloy ang biyaya at daloy sa mga lingkod na nagpapatuloy. Kaya niyo ba si-recite yung sinabi ko? Magtutuloy-tuloy ang daloy sa mga lingkod na nagpapatuloy. At ang pinaka-ending po nun, pag akyat niyo sa langit, ang malidinig niyo kay Christ ay tuloy. Diba? Naglalaro na ako sa salita. Parang kaninong anointing ba yun? Meron naka-influensya sa akin ng gano'n. Hindi naman ako gano'n dati. Kanino ba ako nakakadikit? Yun eh. Yan ang yung resulta ng dikitan eh. Mga minamahal. So, iingatan nyo yung mga dinidikitan ninyo, ha? Dahil kung anong meron yung dinidikitan nyo, magiging ganun din kayo. Amen? Amen? Kita nyo? Doble pang ayatain na ako, ha? Praise the Lord. Oy! Tuloy tayo. Tuloy. Now, ano nangyari? Masaya ka na kung makakuha ka ng doble. Amen? Now, ito ngayon yung hindi maganda. Bakit? Dahil lahat ng mga masamang nangyari sa Israel nung panahon ni Elias, pagdating ni Elisha, dumoble din yung problema. Yun. Kaya pala humingi si Elisha na doble nung sayo dahil nararamdaman ni Elisha na pag siya na ang naiwan, yung sitwasyon sa lupa, dodoble din. Kaya din si Kristo ay nagsabing, mas higit dapat ang power na ibaba sa inyo dahil habang nandoon ako at hindi pa bumabalik, yung kasamaan sa lupa, dodoble din. Babalutin nga ang mundo ng dilim. Magiging sakim ang marami. May pag-ibig, pero iba ang iniibig. Hindi na pag-ibig ng Diyos. Hindi na pag-ibig sa magulang. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa mundo, pag-ibig sa salapi. Yun ang sinabi na tataas sa huling araw. Maraming lovers. In fact, malapit na naman ang Valentine's. Nagbababalaan kapuso na ingat po sa love scam. Aba, meron din palang. Kala ko, hindi po ako nagbibiro. Sino nga yun na babae na main ko nila? Sama ni hindi kita tatantanan. Mel Chanco. Ingat po kayo mga kapuso. Nauuso na naman po ang love scam. Ito po yung mga hindi pinapalad na magkaroon ng kaibigan na makakatuluyan. Shortcut. Tumitingin sa social media ng kanyang lover. Okay. Di ba mas maganda na ang love ay nag-take time na ma-develop? Kilala mo yung inibig mo kaysa bigla na lang lumitaw dyan na parang, ching! Type mo ako, ganda ko, gwapo ako, tapos ilang SM lang, social media lang. Hindi ka pa nga dinala sa SM social media lang. Konting bola-bola, MU na. Diba? So, ingat-ingat lang po sa love scam. Totoo po yan. Pati pala pag-ibig ngayon, ini-scam na. Now, what do you think? Is that true love? Hindi, na-scam nga eh. Diba? So, anyways, tuloy po tayo. Ngayon, maraming nai-scam dahil gusto natin ng shortcuts. Shortcut yumaman, maglagay ka ng 100,000 piso at sa loob ng 1 taon, 1 million ang balik. At mas malaki yung ilalagay mo, mas malaki yung balik. Kumusta po? Ang daming sakit ng ulo,
nang isumbong mo kay Tulpo. Tama po. Ano yung mga nakikita niyo doon, di ba? Pag hindi na-scam sa pag-ibig, na-scam sa salapi. Di ba? Nanonood ba kayo noon? Ano ba pamagat ng programa niya? Oh, wanted sa radyo eh. Parang wanted sa TV nga yun. Dahil di ba, radyo madidinig eh. Kitang-kita eh. Minsan parang ayoko manood kasi ma-absorb mo lang yung balita ng ano eh. Di ba nakakaawa, no? Pero at least mabuti meron namang isang tao na pinaglalaban, no? Hindi po ako nangangampanya. Matagal pa po yung presidential election. Okay. Now, ito yung sinasabi ko, David. Nasabi ko na ba? Na kung walang pagbabago, dumadami ang tao at walang pagbabago sa ekonomiya at magbago lalong sumama, ang pinakapangit na senaryo ay makita mo ang mga taong itong gutom na sama-sama silang lumulusog sa mga grocery. Hindi ako nagkakamali. Hindi po ako, bata pa po ako. Nung ako may bata pa, meron akong napanood na isang documentary na ang pamagat is The Man Who Saw Tomorrow. Sinong tao ito? Oo, si Nostradamus. Si Nostradamus na sinabi niya sa last days, pinakita sa kanya na dahil sa tindi ng hirap ng mundo, man will become man-eaters. Okay? Simply, cannibalism will be revived. Kung hindi masusolusyonan ito, nung nanotice ba ninyo, nagkaroon ba tayo ng shortage sa gulay ngayon? Meron po bang kakulangan sa gulay? Hindi. Dahil nakakalungkot, ang daming gulay na nasira galing sa Benguet. Ang bukid nun alone, sobra-sobra ang gulay na binababa nila, mga minamahal. Pero bakit ganun pa rin? May nagko-control. Amen? And sabihin natin, sila Bill Gates yan, sila Bill Gates. Yung pinag-usapan nga namin kanina, nila Sister Didi habang nagdadrive. Si Bill Gates ay kailan na lang yumaman. At napakayaman talaga. At namimili ng ikta-iktaryang bukirin sa Amerika, halos binibili niya na ang buong Amerika. Pero siya ba talaga yung pinaka-powerful, si Bill Gates? Hindi. Dahil wala pa pong isang daang taong mayaman si Bill Gates. Merong mas matanda na nagpapatakbo ng mundo. Na ang edad ay hindi lang po 100 taon, kulang-kulang 2,000 taon na. Sino kaya? Idea kayo? Taga saan kaya to? Sa Amerika ba to? Amerika kaya kung 2,000 taon na? Hindi din. Dahil ang Amerika ay na-discover noong late 1400s. 1492 yata, something. Ang Amerika, di ba? I stand corrected, ha? Sino naka-discover na Amerika? Magellan po. Ay, hindi po. Si Columbus. Pero actually, yun naman ang ginagawa nitong mga kanluranin na ito eh. Kahit nandyan na, may mga tao na dyan, fully developed na, pero pag galing sa West, sinasabi nilang sila ay naka-discover. Dahil ang Pilipinas, mas matanda pa po kay Magellan. Marami na pong nangyayari sa Pilipinas bago pa nakarating ang mga Kastila dito. Ganon din po sa Amerika. Kaya lang, pagkagaling po sa Europe, doon pa lang nila sasabihin na discover na namin. Pero taga-Europa po ito. Naku po, taga-Europa. Yung nagko-control ng ating pong buong mundo. At si Bill Gates, kung sa chess, phone lang po siya. Naglaro po ba kayo ng chess? Okay? Sila Zuckerberg, mga phone lang po yan. Mga bago na po yan, kumbaga mga bageto lang po yan. Yung matatandang mayayaman na tinutukoy kong powerful sa lupa, ang edad po nito nila sa lupa, hindi po yung actual na edad ng isang tao, kundi yung pamilya po nila or itong grupo nila is been around for the past less than 2,000 years. Gusto niyo po malaman, bigyan ko kayo ng clue. Okay? Gusto niyo ba ng clue? Marami sila, ang yaman nila. Lugar na masasarap ang pasta. Italia. Ano ang capital ng Italia? Yun, si Rome. Anong meron sa Rome? Yun talaga ang pinaka-powerful sa lahat.
Hindi si Big Brother. Si Amerika, kuya lang yun. Pero walang mas lalakas kay Papa. Yun, nakita niyo po? So, yun po lahat yan. Para papatuparin yung nakasulat sa Biblia. Kukontrolin lahat ng tao. Sabi no? Okay? Now, I'm not going to share yung mga details niyan. Pero Amerika, England, mga anak niya na lang yan. Ito sila Bill Gates, mga apo-apo niya na nila sa talampakan niya. Okay? Now listen. Nagkaroon ng taggutom sa Israel. Saan pa makikita yan, Pastor? Ulitin ko po. 2 Kings chapter 7. Yan o. Totoo po to. Ang dami ko pong simbahan na napuntahan. Itong mga nakalipas na... Yun nga, sabi ko sa inyo, kaya alam ko eh. May mga malalaki akong businessmen na kilala na umiyak sa amin ni Mama Grace. Malalaking negosyante, umiyak. Okay? Hindi po ako magbibiro at ayoko po sabihin yung identity nila. Dahil humina ang pasok ng income. Okay? Ang mga simbahan, nadama din ito. Kahit ng malalaking simbahan, dama din po nila ito. Bakit to? Dahil ang economy ng simbahan nakadepende sa collective offering ng mga nag-o-offering. At syempre, yung mga nag-o-offering ay may mga pinagkakakitaan din naman. At some of them, hindi na bago yung kanilang pagbibigay, pero some naapektuhan ng umiiral nga pong global economic issue. Okay? Hindi, kahit yung pinag-aaralan nito, alam ko. Di ba? Hindi ko nasabihin ko anong church, ang laki ng paaralan nito, laki ministry. Kilala yan dyan sa Maynila. Pero, ultimo yung asawa ng pastor, nagsabi na humina din yung pasok. Kasi yung mga ino-offering naman natin, ay kita natin sa mundo. True or false? Oo. Okay? So, paano, pastor? Iyon ang tanong. Paano? Magugutom na po ba tayo? Hindi! Amen! May napakalakas na propeta, doble nung kay Elisha, pero hindi niya iniwan ang bayan ng Israel. Nandun siya mismo sa gitna ng puso ng Israel, nung ang Israel ay napakarami pong banta ng digmaan at banta ng kagutuman. Biruin ninyo, iniwan na nung hari at lahat ng tao yung bayan dahil sa dami nung mga papasok na mga ugom. Pero dakila talaga si Elisha. Bakit? Lahat sila nag-aalisan na. Yung propeta nandun pa. At kung di ako nagkakamali sa takbo ng istorya, 2 na lang sila na natira. Yung kanyang estudyanteng nagpapatrain din na maging propeta. At sabi, tayo na lang po ang natira dito sa bayan na to. Wala ba kayong planong umalis? Sabi ni Elisha, gagalaw tayo, lalabas tayo. Ay, di natuwa yung isa. Bakit? Tayo po ba'y tatakbo na? Hindi. Sasalubungin natin yung mga lulusog sa atin. Ako sabi, sira na talaga yung Panginoon ko. Sasama ka pa ba? Hindi na dadalawang isip. Sasalubungin po natin. Nag-aalisan ng alat na nandito eh. Dadasal lang si Elisha. Sige lang siya, pray. At napasabi siya na, Lord, buksan niyo nga po ang bulag na mata ng aking servant na to nang makita niya na masigit ang nasa sa amin kaysa yung mga nagbabanta sa labas. At nabuksan po ang mata ng kanyang tinetrain na estudyante at nagulat po siya sapagkat sa paligid ni Prophet Elisha at ng buong syudad na wala ng tao ay laksa-laksang karwahe ng apoy ang nakaistasyon, naghihintay lang ng order ng Diyos. So natanggal yung kabulagan niya. Ay, sabi niya, ano yan? Dami, buong pwersa ng langit. Then, yun yung part 1 na prayer ni Elisha. Buksan mo yung gate, sasalubungin natin sila. At nakita po ang napakaraming kalaban. At sinabi naman, okay Lord, ngayon, ang dasal ko, part 2, yung kabulagan na tinanggal mo sa aking lingkod, ilipat nyo sa kanila.
At dahan-dahan pong bumaba ang maitim na ulap at lahat ng sundalo mula sa kapitan na bulag. Amen! May mga totoong lingkod at anak pa rin ng Diyos na hindi inalis ng Diyos sa gitna ng banta, ng problema ng mundo, banta ng digmaan, banta ng kahirapan, pero alam nila na nasa kanila pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga totoong lingkod, hindi tumitingin sa sitwasyon ng mundo, kundi pinapasalamatan nila, salamat dahil ako ay in-empower mo sa mga ganitong panahon. Ay bakit nga ba tayo bibigyan ng kapangyarihan kung lahat ay maganda? Anin mo. Di ba? Para sinabi mo, Lord, ipadala mo sa akin lahat ng mga high power, super power ammunitions mo ha. Bakit? Sabi ni Lord, anong gagawin mo? Connection. Ah, wow, edi wow. Display. Papadala ni Lord dahil pupunta ka sa gera. Amen. Dali mo sa Boracay. Sa airport pa lang dyan sa Naiya, hindi mo na madadala yun. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga Christians na nararamdaman yung apoy, nasa inyo na eh. Talaga, Pastor? Okay. Totoo po ba, Pastor? Opo. Lagpas na po ba tayo sa oras, Pastor? Oo nga. Okay. Sige. Susobrahan ko na. Tama, okay lang po ba? Laki na rin utang ko sa inyo eh. Pero yung isang taon tayo hindi nagkita kaya. Ang huli ko kayo nakita, 2023 pa. 2024 na po kaya. Hindi isang taon na nga. So, ang mensahe ko po ngayon ay kasing haba ng isang taong. Joke lang. Oh, ito na. Mga minamahal, oh. Tuloy ko yung message, ha. Daman niyo ba ang power ng Diyos sa inyo? Paano mo nalaman, Pastor? Paano namin malalaman, Pastor? Simple lang po ang tanong. Nagkakalamigan na. Ang hirap magbiyahe papunta dito. Pero ang lakas ng kalabog sa dibdib ninyo, naaaten ako. Masaya pa rin ako. Gusto ko mag-serve. Hindi ko alam na marami na nanlalamig, pero parang ngayon pa lang ulit ako na born again. Masayang-masaya pa rin ako nagse-serve. Hindi naaapektuhan yung tibok ng puso ko sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba? Yun na yung apoy. May apoy sa loob. Amen. Minsan hindi na nga nakakokontrol yata ni Sister Mylene eh. Kaya nagkakaroon ng sunog dun sa central. Kontrolin mo pa minsan, lumalabas eh. Yung mo araw-araw gawin ng simbahan yung bahay nila. May kumalat. May natawa. Hindi naman yung apoy na nakakapinsala. Yung apoy sa loob. Alam niyo po, yung mga taong lumalakad, nakasama si Kristo at nakikinig, isa ang patotoo, hindi nga ba habang tayo ay lumalakad at nakikinig sa Kanya, ang Kanyang mga salita ay nag-aalab na parang apoy sa ating mga puso. Yun pala. So, ibig sabihin, if we're walking with the Lord Jesus and the Lord Jesus continues to communicate with us, mararamdaman yan, hindi lang nung dalawang lumakad patungo sa Emmaus. Pati ngayon, mararamdaman natin. Dalawa lang naman ang kailangan eh. Sabi nga ni Christ, di ba? May dalawa o tatlo. Nandyan ako. Tintuwanan niyo po yun. So nakita natin si Prophet Elisha sa banta ng digmaan. Natalo ang buong puwersa ng Syria. Bakit ho? Dahil may nalalaman siya. Dalawa lang po meron si Elisha. Ano? May nalalaman at may laman. Amen? Okay? May nalalaman, may nilalaman. Okay? Alam niya na siya po ay backup ng langit. At hindi lang siya may alam sa labas. Dama niya rin sa loob na nandoon yung diniposito ng Diyos sa kanya nung siya po ay sumaksi at tapat na naglingkod kay Elias hanggang sa pag-alis nito. So, damayin po natin. Nandyan po yan. Kung maaaring nabawasan na yung mga figures,
yun eh. Lang problema kaya yung tao. Problema din sa figure ng aking statement account, figure ng aking hindi ko eh. Dati nung bumili ako nito, medium lang eh. Sumukat ako ng SM. Hindi na po, ang butones, nandito na yung medium. Nung large, sabi ko maaga naman para maging Santa Claus. Kako, XL na po kaya ngayon ito. Figure din. Mga figure eh. Yung tayo nagkaka-differensya eh. Pagyan na yung figure. Amen. Kaya pa po ba? 4:30 ko tatapusan? Okay. So yung gusto ng 4:30, pag hindi pa ako natapos, pwede na po kayo. Yung makaabot hanggang 5 o'clock, very good. Hindi, joke lang. Tignan ko kung saan. Okay na, ano nangyari? Sabi po ni Propeta Elias, may propeta kasi. Ano ba meron yung propeta? Na totoo, Espiritu ng Diyos. Hindi niya naman kinakailangan maging propeta dahil sabi ng Panginoon, ang Espiritu ko ilalagay ko sa lahat ng tao sa huling araw. At doon pa nga lang magagawang makapagpropesiya dahil sa Espiritu ng Diyos. Yung mga matatanda ninyo ay mananaginip. Praise the Lord, yung matatanda natin yan, gising na gising Paano kayo mananaginip ito? Kaya nga ako, pinapalusot ko na lahat ng matatanda sa simbahan kung makakatulog. Basta granting lang na paglabas nila, may i-share silang panaginip. Sabi ka, Pastor, di ka galit sa akin, nakatulog ako. Hindi. Pero nandun ko sa gate. Bakit? Basta i-share mo yung panaginipan mo. Dahil sabi sa Bible, matatanda, mananaginip daw. Di ba? Pagka sinabi wala pa hindi mo namin palalapasin, patutulugin ulit namin. Yung mga kabataan, makakakita ng mga pangitain. Amen. Mga kabataan, magsabi ng amen. May mga pangitain po ba kayo? Ang dami nag-amen magsabi ng amen lahat ng matatanda. Ayun Praise the Lord. Alam mo ba, nakatulog kaya ako. Ginising lang ako, nandyan na sa may Cosmopolitan Hotel. Pero alam niyo, praise the Lord in fairness ang Cosmopolitan dito sa Maynila, hotel. Sa Visayas, sa Mindanao, hindi niya gusto yung Cosmopolitan. Bakit Kahit ba sa Davao? Kasi nakahiga ka na po doon. Yun ang Cosmopolitan doon. Kaya nga pag sinabi, punta tayo, Pastor, saan? Sa Cosmo. Mag-isa ka na lang. Okay, kundi ko naman din membro yan. Right. Cosmo ka dyan. Hindi kasi pagka alam niyo may mga Christians kung matatalino. Pag walang makain, mahanap na may patay. Sabi ko talagang gifted ka kapatid walang makain pastor Bakit? Ito dual purpose na. Makapag-i-evangelize ka na, may pagkain pa sa lamay. Pagpatuloy mo yung trabaho mo. Sabi ko, calling mo yan, di ko sasabihin ko pa ba? Huwag na. Okay. Anyway, but Elijah said, hear the word of the Lord. May idea yung iba dyan, hanap tayo, nakaburol yung latest, Hear the word of the Lord. Dinggin nyo ang salita ng Panginoon. Thus says the Lord. Bakit to? Gano'ng kalala? Gano'ng kalala? Kinakain na po ng mga mama ang mga bata nila. Hindi. Nandun si Elijah sa gitna. Nung una, gera. Okay, hindi niya iniwanan. Ngayon na naman, wala na makain. Swerte ka kung makahuli ka ng daga. Umabot sa punto, nag-uusap yung magkapitbahay, nagdilim na yung isip ng mga nanay, sige, yung anak mo muna ang ilaga natin ngayon, bukas na yun sa akin. Nakakatakot ko. Biruin po ninyo, ganun lang naman katindi. Sabi na yun. So sabi niya, maayag naman yung nanay, sige. Pero inisahan niya. Yun ang problema, bakit? Nung time na isa-sacrifice ng anak niya, nawala na siya. Di kawawa yung isa. Hindi ko alam kung anong klaseng luto. Gusto niyo ba? Yaw, Pero umabot na sa gutom. Ganon katindi itong istorya na to. So ngayon, iyakan na sila. Nag-iyakan na. Pero ang kapuri-puri dito, hindi umalis ang presensya ng Diyos. May mga delay. Totoo po yun. Amen? May mga delay
Totoo naman sa mga Christians may delay. Hindi po ito issue na walang pangako ang Diyos. Hindi, may mga pangako ang Diyos, sobra. Hindi issue to na kulang tayo sa dasal. Okay? May pangako, P1. P2, meron pong panalangin. Ano na yung P3? Yung panahon, pastor. Yung panahon. Doon tayo nagkakaproblema sa panahon. Di ba? Okay ba? Ano yung P1? May pangako eh. P2. May panalangin. Saan nagka-problema? Sa panahon. Gaano katagal? Sabi ni Lord, sabihin mo, bukas, sa ganito ding oras, babaliktarin ko yung sitwasyon. Amen? Bukas, sa ganito ding oras, kung nandyan ka pa, kung gaano ka gutom ngayon, bukas, sasakitan tiyan mo sa kabusugan. Ako po, grabe. So, yan, yung mga may problema sa figure, pag-isipan niyo mabuti yan, mga minamahal. Glory to God. Tomorrow, about this time, yan o sabi, sobra-sobra, babaha. Alam niyo ang lesson, mga minamahal, po, na you can never tell what's gonna happen next. Kaya nga nung nag-servants meeting, cross ito. Cross, di ba? Sabi ko, kung meron kang ilalagay sa likuran ng cross na ito, tinanong ko yung mga servants, ano ang mas maganda? Triangle, square, o round, o circle? Nagkaiba-iba yung sagot. Sabi, Pastor, triangle kaya naman. Eh, sabi ko, baka hindi na pastor ikatawa kung nilagay natin triangle. Bakit po? Baka ang labas natin, attend tayo sa church ni Amang Roderick. Kasi kadalasan ng mga faith healer, may cross pero may triangle. Lagyan mo pa ng mata sa gitna, tapos na yung problema. Katapat na natin yung Quiapo. Di ba? So, ayaw natin ilagay yung triangle, bagaman mahalaga sa atin yung triangle dahil nga sa Holy Trinity. Kaya lang, ginagamit ng mga kulto. Pwede namang square, pero sobrang dami na ng kanto. Amen po ba? Okay. Mas gusto ko bilog. Kasi ang lahat bilog. Alam niyo po ba, nung nakaramdam ako ng kagat, nung kahirapan nung last year, nakapagtatanong ako sa aking sarili, sa akin lang, sino po yung mga tinatamaan minsan ng hindi inaasahan at talagang ayaw ninyong sitwasyon? Umabot na ba kayo sa punto na napatanong kayo na, sa akin lang ba nangyayari? Sino yung naka-experience ng ganun? Amen? Kasi parang malulungkot ka na, sa akin lang ba nangyari to? Pastor, si Elias ba nakaranas niyan? Opo, kahit si Propeta Elias nakaranas niyan. Pero sabi ni Lord, hindi ka nag-iisa, may nakatago pa 3,000. Diba? So at any rate, doon ko nakita na lahat ng mga pinagdaanan ko po last year, kukulang pala ako na pwedeng manil cutter kumpara sa naranasan ng mas marami. O diba? Okay. So ngayon, ano ang mga tatlong pag-asa? Bukod si Lord. Si Lord man lang talaga. Di ba? Sino po ang pag-asa natin? Si Lord. Amen. Ano specifically ang kalakasan natin kay Lord? Salita niya. And to keep connected by prayer. That's two things, no? Pero ito po yung tatlo pa na natanggap ko kay Lord na nagdagdag ng kalakasan sa akin. Gusto niyo ba makuha ko? Maibigay ko sa inyo? 1. Ang sabihin ni Lord now, relax. Ako may gawa niyan. Okay lang po ba kayo? Will it help? Will it help ease yung pangit na pakiramdam kung madinig mo na sabi ng Panginoon, kalma ka lang. Walang nangyari na hindi dumaan sa akin. So pagka malaman natin na alam pala ng Panginoon yung nangyayari sa atin at pinayagan niya, ibig sabihin may plano siya. Kaya kasi nasabihang, relax. That's only phase 1 of the plan. Okay. Now, here's another thing na nagdagdag ng kalakasan sa akin. Relax ka ulit. And dito, this time, una, relax. Pangalawa, rejoice. Bakit naman rejoice? Walang bagyo na tumatagal. Ano man dilim at lakas niyan, lilipas din yan. So,
Ibig sabihin, ano man po yung pinagdadaanan natin hindi maganda, sabi ni Lord, hindi yan forever. Dadaan lang yan. Bukas makalawa, baka next year, makalimutan mo na nga. Diba? Magandang pakinggan? Pero pangatlo, na pinakita sa akin ni Lord, ano ba yan, Lord? Ang gaganda na eh. Kasi common na yung word at saka prayer eh. Alam na natin lahat yung word of God at saka prayer, lagi natin. Pero yung madinig mo na, relax. Dumaan sa akin yan. Pinayagan ko yan. Rejoice dahil hindi tatagal yan. Pero dito, walang pangungusap. Alam niyo kung ano pinakita sa akin ni Lord? Yun, yung circle. Diba? Pakiklaro nga yung circle na yan. Ano ba yan? Mundo ba yan? Globo? Ano ba yan? Ano ba yung bilog na nakikita ko, Lord? Araw? Buwan? Planet Earth? Nung luminaw, gulong. Gulong, ibig sabihin, hintay ka lang dahil maaring nasa ilalim ka ngayon, iikot yan. Alam mo po, tinitignan ko po. Reading the signs of the times, the wheel has started. Nagsimula na pong mag-roll ang gulong. Dahil yung mga big time, powerful, noon, nanginginig na ngayon. Dalawa sa mga malalakas na daming pera noon, nagbebenta na ng property ngayon. Blind item. Siyempre. Biruin ninyo. Daming pera nun mga yun. Dati kung makapagmamudmud ng sino yun? Basta blind item. Dalawang malakas na powerful na mayaman. Napapanood niyo yan. Iba, pinupuntahan pa nga sa abroad pag may tuntukan. Hindi kilala niyo na. Diba? Pati mga bangko ngayon, nginig. Diba? Mga bangko ngayon, nginig. Mga powerful people, yung isa pa nga doon, ginagamit pa nga din yung pangalan ni Jesus. May sarili pang eroplano. At hindi lang ginagamit yung pangalan ni Jesus, siya pa si Jesus. Pero ngayon, wanted siya. Both sa abroad at saka dito. Nagsimula na karma. At hindi lang isang tao, marami na nasa ibabaw noon, parang palubog ang araw ngayon. Ngayon, kung maganda yung katatayuan nila noon, at tayo yung nasa ilalim, at sila ngayon ay pababa, saan tayo papunta ngayon? Relax. Nakaprimera pa tayo. Hindi ko naman pwedeng ilarga to sa kwarta kaagad eh. Marami kasi, Lord, sakay na! Pagulungin mo na! Tutuloyan pa natin yung driver na, isagad nyo na, kwarta agad. Ay, naku, pag kinuwarta nyo, patay ko diretsyo. Tama ba, Brother Raymond? Brother Alex? Pastor Eddie? Tama ba? Ikwarta mo kaagad yung cambio. Itatakbo yun. Iprimera mo muna. But, Isaac? Primera nun, reverse. Saan tayo pupunta nito? Sabi ko, tinuturuan ko na po kasi. Mabuti lang, manual. Dahil kung automatic, delikado. Dahil pag hindi niya natimpla, ganun, mutoy ka agad. Okay lang yun. Sisimula ka pa lang, Brad. Okay. So, bukas, magbabago to. Amen. Bubuksan ang pintuan. Magbubukas ang pintuan ng Panginoon. Amen? Anong ginamit po? Kapahayagan. Everybody say kapahayagan. Ano nangyayari pag nagre-release si Lord ng Spirit of Revelation? Dalawa ang nabubuksan. Nabubuksan ang langit. Pag ang langit nagsimulang magbukas, lahat ng saradong pintuan sa lupa, automatic, susunod. Pero dapat bukas din yung ating mata at ang ating puso. Dahil kung sarado yung puso natin, sabi ni Elisha dun sa kumontra, kahit pabuksan ng Diyos ang langit na yan, lingkod ng Diyos, hindi matatapos ang, sabi ni Elisha, sinabi mong yan, mapaparusahan ka. Makikita ng iyong mata, pero hindi ka na makaka-enjoy ng blessing na darating. Yun yung nangyari, nasagasaan siya ng mga tao. Now,
Ikinakalungkot ko po na 4:30 na, pero dadaliin ko na lang po ito. Kapahayagan. Everyone say kapahayagan. English. Where there is no revelation and vision, the people perish. Revelation and vision is very important because that is the key to opening the heavens. Revelation talaga, Pastor? Susi? Nakita niyo nung sinulat yung Book of Revelation, lahat na nakita ni John ay puro sa langit. At kaya naibigay kay Peter yung susi dahil binabaan siya ng revelation kung sino si Jesus Christ. Ang taong may revelation ay may susi na magbukas. Dito ko po i-close. Kasi isi-shortcut ko na lang dahil sa kakulangan ng oras. At ipagpaumanin po ninyo yung delay namin. Dapat lang na maka-experience tayong lahat ng delay dahil ang message ko po ay tungkol sa delay. Amen? Sa mga gustong magkaanak, maganda ang salitang delay. Pero sa ayaw pa, hindi gusto yung word na delay. Okay? Ginagano na yung mister niya pag delay, oh. Okay. Sabi, sana hindi delay ito. Okay, now listen. Pag-usapan po natin to. May ginamit ba si Lord bukod kay Elisha? May ginamit ba si Lord bukod kay Elisha? Isip. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ito yung mga anak ng Diyos nagkakagutom-gutom na. Sa labas, sobra-sobra dahil nandun yung kaaway. Pero, alam niyo po, ang ginamit ni Lord para makuha yung mga blessing na sobra-sobra sa labas ay yung mga taong hindi tinanggap sa loob at pinalabas. Yung mga taong wala ng kapag-asa, sila ang ginamit na warrior ni Lord. Ang 4 na ketungin. Yun! Paano nangyari na buksan yun, Pastor? Dahil ba nagsalita lang? Una, nagsalita yung propeta, pero may ginamit si Lord. Dahil ang power ni Lord, hindi lang salita. Gagamit ng instrumento yan. Pero hindi si Elisha ang ginamit sa labas. Si Elisha ginamit lang sa loob. Pero para makuha yung blessing sa labas, yung mga taong nasa gawas, na wala nagyud pag-asa, sila ang ginamit ni Lord. Yung walang-wala na talaga, walang dangal, wala nang patutunguhan tong buhay natin, hindi tayo tanggap sa loob. Bakit? Kasi ketungin tayo. Kung gutom sila sa loob, gutom din tayo dito, pero yung palang mga walang-wala, sila pala ang buo, yung pananampalataya. Sinortcut ko na lang. Aray ko, hindi yung tamtax. Susunod ko lagi yung tamtax dito, padapa naman. Hindi pa ako si Superman eh. Okay. Buti ko yun. Praise the Lord! Okay, now listen. Magiging comedy dito eh. Sabi nung 4, tiyak na ang kamatayan nandito na sa buong bayan na to. At tayo, wala pa man yung kamatayan sa buong bayan, kinonsider na tayong patay. Hindi na takot mamatay ang patay dahil nakaranas na sila noon. Kaya yung mga takot mamatay, kausapin nyo yung mga namatay na. Ay, hindi ko po baka naman sabihin nila, wala yan, para lang kagatlan langgam yan. Hindi nga eh. Sabihin pa ng isa, hindi. Pag naihinga mo na yung huli, wow, what a feeling. Paglabas mo sa katawan, bakit? Walang gravity. Okay? At ang the only thing na masasabi mo sa mga ate mo, gravity. Bakit? Nakalutang ka na sa kisame. Di ba? Yun. Pero alam niyo, kinatatakutan yung mga bagay na hindi pa. Actually, ang definition ko sa takot, dalawa lang eh. Unang-una, maraming takot sa diablo, pero hindi alam ng marami na yung takot mismo yung diablo. Because fear is a spirit. Number 2, ang kinakatakutan lang yung hindi mo alam. Okay, now, iwanan po natin yan. Sumobra na po ako. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Magpapautang ba kayo sa akin? 10 minuto lang. 10 minuto lang, ha? Next. Sabi nung 4,
consider na rin lang naman tayong patay eh. Hindi din naman tayo papapasukin dyan. Pumasok man tayo sa loob, patay din tayo doon. Okay? Magugutom din tayo dito. Pumunta na lang kaya tayo doon sa mga kaaway. Bakit? Kung patayin nila tayo, unang-una, considered na tayong mga patay. At kung saan man tayo pumunta, nandun pa rin yung kamatayan. Pumasok tayo sa loob, patay din tayo. Pag pumunta tayo doon, pwede silang maawa. Praise the Lord, kung maawa sila. Pero kung patayin nila tayo, lalong praise the Lord. Tapos na yung problema natin. So itong apat na to, kadalasan po pala yung walang pagmamahal sa buhay nila at may tapang umarap sa kalaban. Yun pala ang nakapagpapabagsak ng mga kalaban. Yung mga hindi takot harapin yung sarili nilang kamatayan. So lakad tayo, sige lakad na. Lakad po silang apat. Bakit ang lakas ng power ng apat na yon? Ilan meron si Elisha? Nung kay Elijah? Okay? Meron bang servant si Elisha? Si Elisha ay servant ni Elijah. Meron din bang servant si Elisha? Meron. Anong pangalan? Giasi. Ano nangyari kay Giasi? At kung si Giasi, kung yung amo niya nakakuha ng doble, at naglingkod siya dun sa may doble, ano kaya sa tingin ninyo meron si Giasi? Doble ng usapan dito. Hindi ko alam kung triple o quadruple. Pero isa sa apat, si Giasi. Bakit may ketong? Dahil kinuha niya yung offering ni Naaman. Ang kagandahan pala, kahit tayo nadidisiplina ni Lord minsan, hindi tinatanggal ni Lord yung regalo niya sa atin. Wala, hindi marunong mambawi ang Diyos. Hindi katulad na iba na, ay, magpalitan tayo ka ng kandila. Hindi tayo magkasundo eh. Akin na ba? Yung mga binigay ko sa iyo, bawi na ba? Ang Ginoo, dili. Hindi ganun ang Panginoon. Pag ang Panginoon nagbigay, dala mo yan. So, dala ni Gehazi, yung anointing. Amen. At most likely, lumalakad sila, dala niya yung anointing ni Elijah at saka ni Elisha. So, ang tunog ng mga ketongin ay tunog ng laksa-laksang kabayo na lumulusog. Nataranta yung buong kampo ng mayayaman. At sila sa pagkataranta, nagtagaan. So, huwag kayong matataranta dahil ang susunod na gagawin mo, mananaga ka na. Magandang managana, pero hindi maganda yung managa ng kapwa mo. Oh, mga minamahal, oh. Okay. So, nagtagaan na sila sa panic. Pagdating nung apat, bakit walang mga tao dito? Alam niyo ba, tatapusan ko po ito, maganda ba yung kingly anointing? Maganda ba yung priestly anointing? Maganda yung prophetic anointing? Maganda yung messianic anointing? Pero alam niyo ba, may isang anointing na ayaw pag-usapan ng marami, pero anointing pa rin. Nasa Bible. Ang tawag, leper's anointing. Check niyo yung Bible kung may leper's anointing. May anointing din pala yung mga ketongin. May leper's anointing po sa Bible. Check niyo po. At yun. Kaya nga, hindi tayo magugutom. Papasukin natin ang teritoryo ng mga kaaway. In the end, ibibigay yan sa atin ng walang kahirap-hirap, walang laban. Dahil ang Diyos ang mauuna sa atin. Amen? So kung tapos na po to, hindi ko na po dadagdagan pa. Kung ang mga nanonood sa atin, may mga Canada dyan, Australia, kung saan, hindi mahalaga kung nasaan man sila. Basta mahalaga, nanonood sila. Pero sa atin ngayon, hindi ito ang unang pagkakataon na dumadanas ang mga tao ng ganitong kahirapan. Kahit papano, nakakapamalengke pa rin tayo. Kahit papano, nabibihisan nyo pa rin ang mga anak ninyo. Hindi nyo niladala sa kusina para simulan ng chap-chapin.
ba? Wag naman. Pero ang Israel nakaranas once upon a time ng ganong katinding hirap. Pero grabe ang pagbubukas ng Diyos ng pintuan. Simpleng message, God moves in unexpected and unusual ways. Masa po kayo na ang Diyos may sorpresa. Simple lang, isang salita lang yun, sorpresa. Kadalasan ang hinihintay natin, walang dumarating. Kadalasan ang inaasahan mo, walang kibo. Habang papatagal, nagiging yelo o simento na. Bakit to? Ba't nagagawin mo, Pastor? Simple lang. Maaring hindi doon at hindi iyon o hindi sila ang gagamitin ni Lord. Naghihintay ka sa front door, baka yung blessing, babahain ka na sa back door. Amen? Ha? Ganun kadalasan si Lord. So watch out for backdoor blessings. Na may... Okay. Ito 2024. Walang odd number. Okay, walang odd, di ba? 2, 2, 4. So, 8 pa yan. So, we have the numbers 2 plus 2, 4. Then, 4 plus 4, 8. So, maganda lahat yan. Ibig sabihin, even numbers yan. Mga minamahal. Okay? But we're not going into the numerology, mga minamahal. Okay? Hindi na sa mga between, hindi dahil kung si dragon, o hindi kung anong zodiac ninyo. But the numbers are saying, mga minamahal, ito po ang declaration pinakita sa amin ni Lord. Na-notice ba ninyo, ang cross ay dalawang side, each. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hindi lang siyang isang straight line. Ito pong isang plank na ito ay 2 sides. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. The cross is also a symbol, hindi lang ng redemption, but also direction. You have the north, the south, the east, and the west. 2024, 2, 2, 2, 2, 4, 8. Pinakita po ni Lord sa mga anak niya na nakay Kristo, 8 lanes ang dating ng blessing ni Lord sa atin. It's all coming from the north, it's coming from the south, it's coming from the east, and it's coming from the west. Multi-directional ang blessing ni Lord. 8 lanes. Doble. Now, bakit? Ito pantapos na talaga to. Sa Iligan, Zamboanga, galing kami doon, kahit sa Nueva Ecija, tinatanong ko yung mga leaders kung ang galaw ay papuntang east, o papuntang west ang development, o papuntang north. Alam niyo po, lahat ng mga napagtanungan ko, ang development po ngayon, hindi unidirectional, kundi multi-directional. Now, what do you mean multi-directional? Simple lang po. Brother Eli, tayo ka dyan. Okay? Meron ka ba pwedeng itulak? Kuha ka ng upuan. Yan. Okay, mahihila mo naman to. Pwede mo bang itulak yan? Saan mong gusto ng direction itutulak yan? Papunta kay Brother Alex, papunta kay sinisitang irog mo sa Miss Universe mo, o papunta dito sa airport? Sigurado kay Miss Universe na. Okay, yan. Sige, tulak mo. Yun. Tapos ano sabihin mo kay Joyce? Ice cream, mahal. Okay, so, listen. Yun po. Sinong gumalaw? Si Eliser. Kaya mo kaya, Eliser, all at the same time, na ang upuan na yan ay papunta sa akin, papunta kay Joyce, papunta sa aircon, saka papunta kay Brother Alex? Kaya mong gawin? Sige daw. Sa isang panahon? Hindi. Hindi niya kayang gawin. It's only one direction at a time. Now, simple lang. Pag ang direction ng development ay linear, one direction, gawa ng tao yun. Pero pag ang development ay hindi makontrol, multi-directional, hindi ang puwersa galing sa horizontal. May nagbaba o nagbagsak ng bola mula sa langit. Subukan ninyong magbagsak ng bola sa timba ng tubig o sa palanggana at makikita niyo po pag dinrap ninyo yung ball sa gitna, ang galawan ng waves, all direction. At nakikita ko po na multi-directional ang galawan ng Holy Spirit ngayon. So, ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos.
Okay, maraming salamat po. Okay, tumayo na po tayong lahat. Tapos na po ang aking munting tula. Okay? Sino ang nakita? Multidirectional. Amen, amen. At dahil po dyan, makikipagtipan tayo. Dahil tayo mga katipan ni Lord. Bakit tayo nangungumunyon? Dahil bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Meron tayong bahagi kay Kristo. Pasok tayo sa bagong tipan. Amen. So sige, yan na. Pakuha na natin to. Kaya nga ako hindi na po ako halos makapagpahinga. Mula Zamboanga hanggang Central Luzon. Biruin po ninyo. At hindi ko po alam kung luluobin ni Lord by the month of June kung matutuloy yung National Bishops Conference, iniimbitahan po nila ang inyong lingkod na maging speaker sa Malaysia for 3 days. Grabe. Si Lord na bahala doon. Wow, Malaysia na. Anong kakantayin natin? Kay Buti. Sige. Wala nang ingay. Hindi nagkamali. Gimmick ni Sister Malu yun, panggising yun. Kaya ito na yung totoo. Kay buti-buti mo, Panginoon, Diyos sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Minsan pa po. Kay buti-buti mo, Panginoon. Siya nga po, Lord, sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal. At ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmahal. For the last time, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Lord, nandun na lahat Kay buti-buti niyo, aming Ama. Panginoong Yesus, walang katulad, walang katapat. Wala kami dito, hindi kami saved, hindi kami anak ng Diyos ngayon, wala kaming kasiyahan ganito, at walang tagumpay kung hindi because of that great love, because of you, Father God, because of you, Lord Jesus. Maraming salamat na ngayon kami po ay mag-o-observe ng isang napakabanal na institusyon na in-institute ninyo, Lord. Actually, in-institute nyo to isang ordinansa na in-institute ninyo bago pa ang church. It's the breaking of bread. Kung saan lahat ng tinawag ninyo makibahagi ay nagiging bahagi ng pamilya at katawan ni Kristo. Kaya nga pinakain nyo sa amin ang pinagpira-pirasong tinapay, sapagkat sa bawat pirasong tinapay na hawak ng bawat isa, yun siya, yun kami. Tinubos, binayaran ng lubos. At sa mga sugat ng aming Panginoon, kami ay nagsigaling.
Ay, marami pong sakit na makuha dito sa lupa. Sakit sa katawan, sakit sa isip, sakit sa puso, sakit ng kaluluwa. Pero dito sa lupa yan. At ang gamot, padala galing sa langit. At ang gamot na yun ay walang iba kundi si Kristong nabayubay sa krus. Salamat sapagkat ang gamot ng langit, subok na epektibo sa lahat ng sakit ng lupa. We are healed. We are healed. We are healed. Our minds, our hearts, our souls, our bodies, we are healed. Pengi akong tinapay, please. Nung gabing ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkanulo, kinuha ng Panginoon ang tinapay, makatapos makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at nagwika sa kanyang mga mahal na alagad, kunin ninyo at kanin. Ang tinapay na ito, ang aking katawan, na gayon din ay magkakapira-piraso para sa inyo. Kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating pong alalahanin at pasalamatan ng tagumpay ni Kristo, tanggapin natin ang kagalingan. Purihin ang Panginoon. Salamat. Healed na kami. Wala ng diabetes, wala ng hypertension, walang cancer na yan, wala yang mga allergy na yan, wala yang mga kung ano pa yung mga nerve disorder, Panginoon, or blood disorder, or any disorder of any organ. Wala na yan. Salamat kay Christ. At nang matapos silang makapaghapunan, ay kinuha naman ng Panginoong Hesus ang saro, at nang matapos makapagpasalamat manalangin, ay nagwikang ang sarong ito, ang bagong tipan na ngayon ay bubuksan at papagtibayin ng aking dugo. Inumin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga minamahal, wika ni Apostol Pablo, sa tuwing kinikilala natin ang katawan at dugo ni Kristo, at pinapahayag natin ang pananampalataya sa pag-observe ng communion, ang faith, ang pananampalatayang siya ay namatay, siya ay nabuhay, umakyat sa langit, at ating hinihintay ang maluwalhating pagbabalik. Atin pong inumin ang saro.